sagutin, paanong di tayo ligapin. Kaya muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwari. Sariwari, magliligtas niya sa atin. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, si Jesus ang ating pastol. Napakabuting pastol. Kapag tayo'y nagkasala o kaya ang nawalay, hahanapin niya tayo. Kapag tayo ay nadapa, hihilumin niya ang ating mga sugat. Bubuhatin niya tayo at aangkinin muli bilang Kanya. Magpaangkin tayo kay Jesus na ating pastol. Aminin natin at hingin ng kapatawaran ang ating mga pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Malabereng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwain. Pagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yun, nabaltaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din natin ng mga Hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga Hentil at nakisalo sa kanila. Sabi nila, kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buhat sa patsimula. Nasa lungsod ako ng Joppe at nanalangin na magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay nihugos sa kinaroonan ko ang isang tilang malaking kumot na nakabitin sa apat na panulukan. Pinagbasdan kong itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa impapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro. Magpatay ka't kumain." Subalit, sinabi ko, hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinturing na marumi o di karapat-dapat. Muli ko narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Saria. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito
at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakikita niya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, "Magpasugo ka sa Ope at ipasundo mo si Simon na tinatawag din Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambayan." Nagsimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo." Kung bininyagan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ay binigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Jesucristo, sino ang kungadang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila na magpuna at pagsalip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga Hentil may binigay ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang magligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayong hinahanap ang Diyos ng uwaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw na aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pintuan nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ang siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y mangunguna sa kanila at susunod naman ang mga tupa. Sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig, hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig." Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauuna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan.
ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako, ang pintuan. Ang sino ang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pumupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Lunes sa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, magandang umaga, mga kapanalig. Si Jesus ang ating pastol. Napagod ka ba? Nahirapan ka ba? Para bang hindi mo na kaya? Parang susuko ka na ba? Nag-iisip ka ba? Tama nga ba o tama na? Laban pa ba o suko na? Magpaalaga ka muna sa pastol. Kailangan mo si Jesus. Kailangan mo ang kanyang paggabay. Kailangan mo ang kanyang yakap. Kailangan mo ang kanyang paghilom. Opo, hindi sinasabing madali ang landas na ating tatahakin. May mga lubak, may mga dilim, may mga panganib. Hindi madali. Pero mapagtatagumpayan, malalagpasan dahil hindi tayo nag-iisa. Kasama natin si Jesus. Siya ang mabuting pastol. Sinabi po sa ating Ebanghelyo, si Jesus ang pintuan. Ano po ba yung pintuan? Diyan tayo pumapasok. Diyan tayo lumalabas. Mga kapatid, ang pintuan ay God's protection, God's redirection. Kasi may mga pagkakataon, isasarado ang pinto. At hindi ko mo nakasarado ang pinto, tapos na, suko na, wala nang mangyayari, hindi. God is closing the door because God wants to protect you. God is closing one door kasi God is redirecting you. Gusto ng Diyos, punta ka dito. Hindi para sa yan. May mas malaking biyaya. May mas malaking milagro. Hindi bagay sa yan. Ito ang para sa iyo. Mas maganda, mas mabuti. Closed doors are God's protection. Kasi baka yung boyfriend mo ngayon, jerk pala. Lolokohin, sasaktan ka lang. So isasarado. Baka yung business na yan, yung negosyo na yan, scam pala. Kaya isasarado ni Lord. Kasi may mas mabuti, mas mabait na tao na ipadadala ang Diyos. May mas magandang opportunity na darating pa sa buhay mo. Closed doors are God's protection, God's redirection. So keep on knocking. Yan naman ang sinabi ni Jesus, di ba? Patuloy kang humingi. Patuloy kang maghanap. Patuloy kang kumatok. Huwag kang titigil. Huwag kang susuko. Kasi minamahal ka ng Diyos. Tandaan mo, siya'y pastol. Buhay ang inialay niya para sa iyo. Kapanalig, narinig mo ba yung kwento noong manok at saka ng baboy? Konting kwento lang to, ha? Nagkukwentuhan si manok at saka si baboy. Sabi ni manok, alam mo baboy, mahal na mahal ko yung nag-aalaga sa atin. Sabi ni baboy, ako rin, mahal ko yung nag-aalaga sa atin. Talaga mahal mo? Oo. Anong handa mong ibigay? Nag-iisip si baboy. Ang tanong ni baboy, ikaw muna, ano bang ibibigay mo doon sa nag-aalaga sa atin? Kung mahal mo talaga, ano ang ibibigay mo, manok? Sabi ni manok, alam mo baboy, bibigay ko lahat ng aking itlog. Kaya kong mga itlog, 4 na itlog kada araw. Naku, yung amo natin, hindi siya mamamatay sa gutom. Basta pakainin niya lang ako. Basta alagaan niya lang ako hanggang buhay ako. Mangingitlog ako. At yung mga itlog na yan, ibibigay ko lahat sa kanya. Pwede niyang kainin at iyan ang magpapalakas sa kanya. Lahat
ng itlog, ibibigay ko. Yan ang sabi ni Manok. Kaya nagtanong si Manok, ikaw baboy, anong bibigay mo? Wala talaga maisip si baboy. Hanggang sa naiyak na lamang si baboy. Ba't umiyak ka baboy? Kasi Manok, magbibigay din ako. Ano nga ibibigay mo? Ibibigay ko sa amo natin, liempo, crispy pata, hamon, bacon, pati crispy ulo, bibigay ko na rin. O yun naman pala, may bibigay ka, ba't umiiyak ka? Kasi magkaiba tayo. Anong magkaiba? Pareho naman tayo magbibigay. Kasi ikaw, Manok, pag nagbigay ka, buhay ka pa. Ako, pag nagbigay, patay. Si Manok, involved. Si Baboy, may commitment. Yung involved na tao sa buhay mo, pag nagkasakit ka, dadalaw yan, may bibigay. Pero yung tao na may commitment sa buhay mo, pag nagkasakit ka, hindi lang siya dadalaw, babantayan ka talaga. At kahit nasa ICU ka at walang matutulugan, magdadala ng banig yan, matutulog doon sa labas, hihintayin ka, aalagaan ka, babantayan ka, at talaga mangungutang pa yan para may pambayad ng mga gamot mo, pang-ospital mo, talagang ibibigay lahat. At kahit masaktan, mapuyat, gumastos ng malaki, kahit mamatay sa sarili, magbibigay kasi may commitment. Si Jesus, siya ay mabuting pastol. Talaga, committed siya sa atin at lahat ibibigay niya. Kaya po, kung meron kang boses na pakikinggan, huwag mong pakinggan yung boses nung upahan, nung tulisan, nung magnanakaw. Sa umpisa, ang ganda ng boses pero ipapahama ka niyan. Baka involved lang yan. Pag mahirap na aalis, kapag may problema na, mang-iiwan na, at saka baka masama pa ang balak sa iyo. Kung mayroon kang boses na pakikinggan, pakinggan mo yung boses na talagang naramdaman mo yung commitment nila para sa iyo. Sila yung paniwalaan mo. Sila yung susundin mo. Kung meron kang boses na pakikinggan, pakinggan mo ang boses ng mabuting pastol. Kasi ang nais ng pastol sa iyo ay yung ikabubuti mo. Ang nais na Jesus para sa atin ay yung ating ikabubuti. At may ipagagawa ang Diyos sa atin. Again hindi madali ang ipagagawa ng Diyos. Pero kung susunod tayo sa boses ng mabuting pastol, masaya. Masaya, kapanalig. Masaya hindi dahil madali. Masaya kasi kasama natin si Jesus. Di nga ba ang buhay ng Kristiyano masayang tunay? Masayang maging Kristiyano. Masayang maging tagasunod ni Jesus. Masayang maging Katoliko. Masaya hindi dahil madali. Kasi mahirap. Apakahirap. Pero masaya. Kasi kasama natin ang Diyos na talagang pinatutunayan araw-araw ang kanyang commitment. Ang kasama natin ay ang Diyos na handang mag-alay ng buhay para sa atin. Ang kasama natin ay ang Diyos na talagang ibibigay ang lahat para sa ating ikabubuti. Kaya magtiwala ka. May mga pagkakataon, God will close the door. Hindi para pigilan ka, hindi para pahintuin ka. God will close the door because God wants to protect you. God will close the door kasi God wants to redirect you. At sasabihin ng Diyos, dito ka, magtiwala ka, manalig ka kay Jesus. Pakinggan mo ang kanyang tinig. Kasi God is committed towards your good. Mahal ka ng Diyos.
magtiwala ka at talaga naman sa ating pagsunod sa tinig ng mabuting pastol, aakayin niya tayo sa payapang batisan. Dadalhin niya tayo sa napakagandang pastulan. Dadalhin niya tayo sa gantimpalang walang hanggan. Aakayin tayo ni Jesus sa buhay na ipinagkakaloob ni Jesus sa tapat na sumusunod sa mabuting pastol. Amen. Ang Panginoon, ang mabuting pastol na nakakikilala sa mga kabilang sa kanyang kawan at kani-kanilang pangalan. Ialay natin ang ating mga panalangin sa Diyos na taglay ang pagtitiwala sa kanyang pag-ibig sa atin. Ating itutugon, banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang Santo Papa, ang pastol na inira ng Diyos, naway gabayan tayo sa matuwid na daan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga mananampalatayang Kristiyano, naway maging iisang kawan na nasa pangangalaga ng iisang pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga kabataan naway magkaroon ng buhay at lubos na magkaroon nito sa pamamagitan ng katapatan sa mabuting pastol. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magtiwala kay Jesus, ang mabuting pastol, na dumating upang iligtas ang mga nawawalang tupa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang kasama ng pastol at bantay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na pastol, panatilihin mo kami sa iyong pangangalaga. Amang lubos sa kabutihan, ginagabayan mo kami sa matuwid na daan. Ang iyong anak ay laging nasa aming tabi upang kami ay patnubayan. Bigyan mo kami ng kapanatagan sa pagtugod mo sa aming mga panalangin sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ang ibig mo, ang kapit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhati. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhati. Langin po tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan. Amang makapangyarihan, Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapalibangan at sa buong sambayan ng banal.
Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat ay siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamang tupa na tumubo sa aming lahat. Siya ay talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay pinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya niyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, aming Santo Papa, ni Ernesto, aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ama sa amin. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At yadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang niiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan. Kapayapaan po. Kapayapaan po mga kapanalig. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan.
Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siya ang ating mabuting pastol. Halina tanggapin si Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salta mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Biyernes ng Katotohanan. O Biyernes ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita. Salamat sa iyo, anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kukukwin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Biyernes ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tungayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na may narapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Pagkaloob mo yung kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo, ingatan kayo ang inyong pamilya at mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihain ng banal na misa, humayo kayo sa kapayapaan, ibahagi ang pagkalinga ng mabuting pastol. Salamat sa Diyos.
sempiterna gloria. Vivitam sibi et termino, nobis donet in Mga kapatid, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo maniklud at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo tigit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakaranas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami ay tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparo noong una, ngayon at magsalwanggan. Amen. Purihin ang mga pangyariang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ubasbas, makapangyariang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at buting Ama sa iyong pagpapala. Pinagkaloob mo ang lakas sa aming kainaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Pangwakas na panalangin, Panginoon, nagsusumamo kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan
at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Amen. Gawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo presisti eis, omne directamentem in se habentem, oremus. Deus qui nobis ob sacramentum mirabili, passionis Tuae memoriam reliquisti, tribueque sumus, et nos corporis et sanguinis Tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis Tuae fructum in nobis iuta sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao naman totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanabalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamamahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento ng altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mag-aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalis-linisang paglili sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalis-linisang esposo.
Puri ng Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Puri ng Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.